Samantala dahil mas marami pang lugar ang inaasahang makakaranas ng mas mainit pang panahon, nadagdagan pa ang mga lokal na pamahalaan na nagsuspende ng face-to-face classes. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Martes pa lang pero tahimik na ang pasilyo ng President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Sarado rin ang mga silid-aralan at bakante ang mga upuan dahil walang mga estudyante. Kanselado kasi ang face-to-face classes ngayong araw sa lungsod dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Kaya asynchronous muna ang ipinatutupad sa ngayon. Ibig sabihin, in-person classes lang ang kanselado. Nagbigay ng mga gawain ng mga guro na sa ganon ay ang ating tuloy pa rin ang pag-aaral para mapaangat pa rin ang antes ng edukasyon. At kahit ganito, kainit ngayon, dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Bukod sa Quezon City, nagkansela na rin ng face-to-face classes ang Muntinlupa, Navotas at Caloocan. Wala na rin munang face-to-face classes sa 18 lugar sa 6 na rehiyon sa bansa. Kaya si Rosemary at anak na si Princess, tutok ang electric fan habang ginagawa ang mga aktibidad. Bagaman hamon para kay Rosemary ang pagtuturo sa anak ngayong nasa bahay ito, mas pabor na raw siya rito lalo't hindi niya maiwasang mag-alala sa anak sa tuwing nasa eskwelahan. Kung sobrang init po talaga, mas gusto po namin yung anak namin dito po sa may bahay kasi mababantayan po namin. Makikita po namin yung anak namin. Kasi po pag sa school po kasi, hindi po kasi kami pwede pumasok doon. Kung ano lang po yung mangyari doon sa may anak namin, hindi namin alam po nahilo sila or ano. Kung hindi ko po magsabi po sa teacher, yun po yung mahirap. Ganyan na rin ang diskarte ni Rodeline. Mahirap man lalo't may maliit pa siyang anak, tiyaga-tiyaga na lang daw muna. Kasi sobrang init po ngayon ng panahon, para din po sa mga bata po kasi para iwas po sa kanila yung para hindi masakit yung kanilang ulo. Bagaman kinilala ng Teachers Dignity Coalition ang pansamantalang pagkansela ng in-person classes dahil sa mainit na panahon, iginiit ng grupo na dapat umanong tugunan ang problema ng pangmatagalang solusyon. Yung pag-cancel ng face-to-face classes, no, at pagpunta doon sa distance learning, medyo problematic din to in the long run, di ba? Alam naman po natin, although it is still counted as school day, no, malaki yung kaibahan ng nag-aaral ng sarili yung bata, no, through modules and internet, no, kesa doon sa tinuturuan siya ng teacher niya. Kaya naman hinimok ng grupo na ipatupad ang shortened period sa mga eskwelahan, gaya na lamang halimbawa mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga o di kaya ay alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Pwede naman po yun, depende doon sa magiging arrangement ng ating mga eskwelahan. I think the DepEd may adopt this proposal para sabihin at isuggest doon sa ating mga school head. Nauna nang sinabi ng DepEd na may kalayaang magdesisyon ng mga school head na magkansela ng klase kung sa tingin ng mga ito ay hindi na conducive o kaaya-aya ang lagay ng mga eskwelahan para sa pag-aaral ng mga estudyante. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.